Ako si Meiko, 2 linggo na. Simula nang mawala si Patrick. Ang sabi ko sa pulis, umalis siya ng umagang iyon. Para pumasok sa trabaho at hindi na bumalik, wala rin siyang tawag. Wala ring sumagot sa mga tanong ko. Nag-aalala lang po ako. Bulong ko habang hawak ang litrato niya sa istasyon. Ngumiti ang hepe. Normal lang yan minsan sa mag-asawa. Baka nagpapalamig lang. Tumango ako. Nagpapalamig nga. Mula sa labas mukha akong martir na misis. Nakaitim. Tahimik. Palagi sa bahay. Pero sa loob, ayoko nang bumalik sa pagiging tanga. Alam kong may kabit si Patrick. Nagsimula sa amoy ng ibang pabango sa kwelyo niya, sa mga overtime na wala sa payslip, at sa mga chat na di sinasadyang naiwanang bukas. Bea, ang pangalan. May heart emoji pa sa dulo ng pangalan niya sa phone. Noong gabing umamin siya, hindi siya nagsorry. Nakangiti pa. Mahal kita, Meiko. Pero iba na yung nararamdaman ko ngayon. Tahimik lang ako noon. Ngayon, halos araw-araw akong may bisita. Mga tanod, kapitbahay, minsan pati ang nanay niya. Wala ka talagang balita? Tanong nila. Ngumiti ako. Wala, pero may kutob ako. Babalik din siya. Sa gabi, binubuksan ko ang likod bahay. Tinitingnan ko ang lumang freezer na dating pag-aari ng tatay ko. Pinunasan ko pa ang mga gilid. Maayos pa naman ang selyo. Tahimik sa loob. Hindi siya gumagalaw. Pero sa tuwing ididikit ko ang tainga ko sa takip, para bang naririnig ko pa rin ang boses niya. Mahal kita, Meiko. Hindi ko sinasagot. Ngayon, ika-15 na araw na ng pagkawala ni Patrick. May nagsabing, baka tumakas na raw siya kasama ang kabit. Baka iniwan na raw ako. Tumango lang ako. At habang nagkakape ako sa veranda, may dumaan na batang nagbibisikleta at sumigaw. Ate Meiko, ang lamig-lamig ng hangin sa likod bahay niyo. Oo nga eh, sabi ko. Lagi namang malamig sa bahagi ng bahay na yon.